Sigurista ka kasi, kaya andyan ka pa rin hanggang ngayon. Gandang araw po, ako po si RP ng Jim Dipo. So, lately, may mga nagte-trending ulit tayong mga videos, tapos may mga comments na hindi naman sang-ayon dun sa mga sinasabi natin. So, na-appreciate ko yun kasi tanggap ko naman yan na hindi talaga lahat ng tao mako-convince mo. Pero, iisa yung mga yung mga nakikita ko na common sa lahat ng mga hindi sang-ayon doon sa mga sinasabi natin. Lalo na yung tungkol sa bahay, tungkol sa sasakyan. Kasi yung sa bahay, sabi ko, yung bahay kasi pwede mong pagkakitaan. Kumbaga, hindi siya, ako bilang negosyante, mas maganda na i-consider mo yung bahay mo na hindi asset. Again hindi ko sinasabi sa accounting na yung bahay ay hindi asset. Ang sinasabi ko sa negosyo, hindi lahat ng bahay is asset. Magandang mindset yan. Kasi kung marirealize mo kung ano yung silbi ng bahay mo ngayon, magagawa mo ng paraan. Ang bahay mo ngayon, nakatira ka, kampante ka. Marami nagsasabi na mas gusto ko na may bahay, secured ako, OFW ako, bili ako ng bahay, doon nakatira yung mga anak ko, pamilya ko, secured ako, okay ako doon. Tapos saka ako magne-negosyo sa labas. Yun yung hindi asset na sinasabi ko. Kasi, para sa isang negosyante, yung bahay mo, para maging asset, dapat pinagkakakitaan mo yan. Perfect example, yung nangyari sa akin. Yung akin, wala ako sariling bahay, wala ako sariling lupa. Okay. So, umutang ako sa bangko. Way back 2019. Pakita natin dito sa video na to. 2019, umutang ako sa bangko. 2024, nabayaran ko na yung utang na yon. Wala akong sariling bahay at lupa. Yung bahay at lupa na inutang ko, yun yung minortgage ko. So yun yung naging collateral ko. Yung inutang ko na property, panoorin niyo yung isang video ko paano pa pwedeng gawin yun. So ngayon, inutang ko siya. Pwede naman ako nakatira na lang doon, di ba? Secured. Tapos kumikita naman ako sa ibang negosyo ko, pambayad doon. Pwede naman. Pero kung ginawa ko yon, hindi asset yung bahay na yon. Paano siya naging asset ngayon? Ngayon, yung bahay na yon, ipapakita ko dito yung video, ginawa kong gym. Yung gym na yon, kumikita siya sapat para mahulugan yung monthly amortization ko. So di ang gaang, nababayaran ko yung bahay na yon ng hindi ako naglalabas ng pera. Ngayon, lumakas ngayon yung fabrication ko. Sinara ko ngayon yung gym. Nag-fabricate ako. So, yung fabrication ko ngayon, kumikita ng pera. So ngayon, yung nagbabayad ngayon doon sa bahay, yung fabrication. So, I hope kapatid, hindi tayo magtatalo tungkol doon sa asset. Kung asset ang bahay o hindi. Maaring kumukontra ka pa rin ngayon. Okay, wag na lang ako. Wag nyo na lang akong pansinin. Pero kontrahin nyo to. Bakit ba yung mga kapatid natin na mga Filipino-Chinese, bakit ba karamihan sa kanila ang negosyo nasa first floor, tapos ang bahay nasa second floor? Ano ba yung mga common na negosyo ng mga kapatid natin na Filipino-Chinese? Marami sa kanila may restaurant. Marami sa kanila may lumber. Pero pansinin nyo, lalo na yung mga old school, nandun yung restaurant sa baba, nasa taas yung bahay. Nasa baba ang hardware, nasa taas ang bahay. Gaano nakatagal ang ganong klaseng strategy? Pero nakita nyo ba na nagsara sila? Di ba? Mauutak. Bakit hindi natin sila tularan? Sa totoo lang, maaari na inutang lang nung Filipino-Chinese yung property na yun. Pero inutang na yun, ang nagbabayad, yung negosyo niya sa baba, pero libre siya nakatira sa taas. So, siguro naman dito, mag-agree tayo na sobrang asset ang dating ng property na yun. Pero, wag nating simulan ng ganun kagad. Kailangan ba natin magtayo ng malaking restaurant, malaking hardware para makapagtayo ng malaking bahay? Hindi. Balik tayo sa gym business.
So sa gym business, gayahin nyo yung ginawa ko. Umutang ako sa bangko ng property. Yung property na yon tinirhan ko. Yung property na yon nilagyan ko ng gym. Okay? So ngayon, may sarili na akong property ngayon na may sarili akong gym business na ang nagbabayad sa business, sa utang ko na yon is yung gym business ko na yon. Yung utang ko, binabayaran ng gym business. Ganun. Ano yun eh? Style ng mga kapatid natin na Filipino-Chinese. Ginawa ko, ginaya ko. Effective. Okay. Pero ngayon, hindi ka yayaman pagka ganun lang yung ginawa mo. Kung nabayaran ko ngayon, katulad niya, 2024, nabayaran ko yon. Ngayon, nabigyan ako ng magandang idea. Kailangan mong i-repeat yung ginawa ko na yon. So, ganun ang ginagawa ko ngayon. Ngayon, taon-taon, ilang Gym Republic ngayon yung itinatayo ko na kumikita ngayon ng pera. So, yun yung sinasabi ko na yung bahay, pwede maging asset, pwede maging liability. Pero para yumaman ka, kailangan ulit-ulitin mo yung cycle na yun. Kung naging successful ka, kahit sa anong negosyo, maaring bumili ka ng bahay, inutang mo, nagtayo ka ng kahit anong negosyo. Nabayaran mo yung utang mo na yun, naging successful ka, pwede mo ulit-ulitin yun. Hanggang maging makontento ka na at kaya ka ng buhayin ng negosyo na yun at pwede ka nang tumigil. So yun yung lagi kong sinasabi na huwag kang maging kontento. Tapos yun, yung topic natin for today, siguradista ka. Yung mga nagko-comment sa atin kasi, lagi silang siguradista na sa totoo lang, okay naman yun. Kung may sarili kang trabaho, buhay kayo, okay na yun. Pero, ang tanong doon, nakakasigurado ba tayo na palagi tayong malusog? Paano pag nagkasakit ka? Sigurado ako naranasan mo yan. Kung matagal ka na nagtatrabaho, babayad ka ng SSS or GSIS, nagkasakit ka, may sick leave ka. So, ilang araw na pwede kang umabsent, pero sumusweldo ka. Pero papaano kung naubos mo na yung sick leave mo? So, hindi ka na kumikita. Saan ka kukuha? So, ito yung sinasabi ko, walang mayaman na hindi sumugal. Walang mayaman na naging siguradista. Lahat, one way or the other, yumaman yan. Kahit nga nanalo sa loto sumugal din yan Pero, yun yung sinasabi ko, mahirap yung mindset na na siguradista palagi. Kasi, maaaring hindi ka natatalo pag siguradista ka. Pero hindi ka rin nananalo. So, kung paano ka nagsimula, halos ganun ka rin matatapos. Di ba? So, from time to time, kailangan mong sumugal. Pero, ito kapatid, tatapusin ko to ng may mga tinatawag tayong calculated risk. Importante. Huwag naman bulag-bulagan ka na kita mo uso, gayahin mo na. So, may calculated risk. Yun yung pag-aralan mo. Paano magkakaroon ng calculated risk yung negosyo mo. Ako po si RP ng Jim D po. Magandang araw po.